Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kawal, police, coast guard, firefighters, jail officers, at lahat ng otimpormadong tagapaglingkod at ng inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, January 19, 2026, sa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na ang hinahanap ng Diyos ay pusong marunong sumunod. Bilang mga nasa uniform service, sanay tayo sa utos, disiplina, pagsunod sa alituntunin, sakripisyo para sa bayan at sa kapwa. Pero ipinapaalala ng Diyos ngayon, hindi sapat ang kilos at sakripisyo kung ang puso ay hindi tunay na nakikinig. Sa ating unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 15, verses 16 to 23, si Haring Saul ay nagsabi, "Sumunod naman ako, nag-alay naman ako." Pero sinabi ni Samuel, mas kinalulugdan ng Diyos ang pagsunod kaysa handog. Ano ang problema? Bahagya lang ang sinunod ni Saul. Pinili niya ang gusto niya, hindi ang buo at tapat na kalooban ng Diyos. Ganyan din minsan tayo. Susunod ako, basta hindi apektado ang pride ko. Gagawin ko ang tama, basta hindi ako mapapahamak. Maglilingkod ako. Pero hanggang doon lang sa kaya ko. Para sa mga unipormadong tagapaglingkod, sanay tayo sa sakripisyo ng katawan. Pero minsan, nakakalimutan ang pagsunod ng puso. Sinasabi ng Diyos, mas mahalaga sa akin ang pusong nagtitiwala kaysa panlabas na sakripisyo. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 2, verses 18 to 20, tinanong si Jesus, bakit iba ang ginagawa ng mga alagad mo? Bakit hindi sila nag-aayuno? Sumagot si Jesus gamit ang malinaw na halimbawa. Ang bagong alak ay hindi pwedeng ilagay sa lumang sisidlan. Ibig sabihin, hindi sapat ang lumang paraan kung hindi na ito nagbibigay buhay. May mga taong mahigpit sa patakaran, pero kulang sa malasakit. Disiplinado sa labas, pero sarado sa loob. Relihiyoso, pero ayaw magbago. Sinasabi ni Jesus, hindi ko lang kayo tinatawag sa ritual. Tinatawag ko kayo sa pagbabago ng puso. Para sa mga sundalo at frontliners, disiplina ay mahalaga. Pero ang pusong marunong makinig sa Diyos, ang tunay na lakas. Mga kapatid, ang buhay ng serbisyo ay puno ng pagod, panganib, pressure, sakripisyo ng pamilya, tahimik na luha ng mga naghihintay sa bahay. Ngayon, sinasabi ng Diyos, hindi ko lang hinahanap ang tapang mo sa labas, kundi ang pagsuko mo sa loob. Ang tunay na lakas ay sumunod kahit mahirap, magpatawad kahit masakit, magtiwala kahit hindi sigurado, magbago kahit sanay sa lumang paraan. Ang bagong alak ng Diyos ay kapayapaan sa gitna ng tensyon, liwanag sa gitna ng pagod, pag-asa sa gitna ng panganib. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong sundalo, kundi pusong handang makinig at sumunod. Huwag lang tayong kontento sa panlabas na tungkulin. Hayaang baguhin ng Diyos ang ating puso upang ang ating serbisyo ay maging buhay, tapat at may kabuluhan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, turuan mo kaming sumunod, hindi lang sa utos, kundi sa iyong kalooban. Sa gitna ng aming tungkulin at panganib, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, isip na malinaw,
at lakas na nagmumula sa iyo. Ingatan mo ang lahat ng nakauniforme at pagpalain mo ang kanilang mga pamilya. Baguhin mo kami mula sa loob upang ang aming paglilingkod ay maging tapat at makabuluhan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.